Po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos at gayon din po sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po kapatid na Eduardo V. Manalo sa inyong pagmamahal sa amin at sa buong iglesia. Happy 16th anniversary po! Maraming salamat po. Happy anniversary po. Mahal na mahal po namin kayo. We would like to thank our Almighty God and our Lord Jesus Christ for their constant love and care for all of us. And we have truly felt this love and care through your dynamic and effective leadership for these past 16 years po. And so from all of us, and from all of the brethren in our district, we greet you po. Happy 16th anniversary po. We love you po. Mga kaibigan, ang inyo pong napanood ay ilan lamang po sa pagbati ng aming mga kapatid sa iba't ibang panig po ng mundo sa pagsapit po ng ika-16 na anibersaryo ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa buong iglesia. Kami man po ay babati sa atin pong pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Happy 16th anniversary po sa inyo pong pamamahala sa loob ng iglesia. Na sa tulong po at awa ng Panginoon Diyos ay patuloy pong nagtatagumpay ang iglesia sa iba't ibang larangan ng gawain. Kaya ang tatalakayin po natin ngayon, kapatid na Leo, ay may kinalaman po sa pamamahala sa loob po ng iglesia. Sa bawat panahon po kasi, kapatid na Leo, ay ang ating Panginoong Diyos naghahalal o naghihirang ng mga taong maglilingkod sa Kanya at magiging kabilang sa Kanyang bayan. Sa panahon po ng mga propeta, ang kinikilala ng ating Panginoong Diyos na bayang hinirang niya ay ang bayang Israel. Totoo po yan, kapatid na Glenn. At mga kaibigan, kung paano pong ang Panginoon Diyos ang humihirang ng mga taong maglilingkod sa Kanya, siya rin po ang naglalagay ng magiging leader sa Kanya pong bayang hinirang. Meron po bang patotoo mula po sa Biblia, kapatid na Leo, na ang ating Panginoong Diyos ang naglalagay ng leader o mamumuno sa Kanyang bayan? Mayroon, kapatid na Glenn at mga kaibigan. At ito po ay mababasa natin dito po sa Jeremias, sa 3 at 15, dinggin po natin. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Mga kaibigan, maliwanag po sa pahayag mismo ng atin pong Panginoon Diyos na siya ang nagbibigay po o naglalagay ng magiging pinuno o leader sa kanyang bayan. Katulad ng ginawa niya noon, kapatid na Glenn, sa kanyang unang bayang hinirang na ito ay ang bayang Israel. Ano po ang layunin ng ating Panginoong Diyos sa paglalagay niya ng leader o mamumuno sa Kanyang bayan? Ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan, pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At ayon din po sa Biblia, mga kaibigan, ito ay gagawin nila sa pamamagitan ng pagtalima sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Opo. Sa makatwid, mga kaibigan, hindi po bagong bagay na ang Panginoong Diyos ay naglalagay ng magiging leader sa Kanya pong bayan. Bakit po kaya ang Diyos mismo ang naglalagay ng magiging leader o mamumuno sa Kanyang bayan? Di po ba pwede na doon sa isang kabilang sa bayan ng Panginoong Diyos na
nag-aakala at nag-iisip, meron naman siyang kakayahan baka pwede namang magpresenta na lang siya para pamunuan o maging leader sa bayan ng Panginoong Diyos. Pakinggan natin, kapatid na Glenn at mga kaibigan, ang nakasulat po dito po sa Exodo, sa 3:10. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Mga kaibigan, si Moises po ay isinugo ng ating Panginoon Diyos para ilabas sa Ehipto ang kanyang bayan o ang bayang Israel. Kapatid na Glenn, hindi nagpresenta si Moises para pangunahan ng Israel para ilabas o palayain ang mga Israelita mula sa Ehipto. Ang totoo, kapatid na Glenn, ay nung pasimula ay nag-atubili pa nga itong si Moises doon sa iniaata sa kanyang gampanin ng ating Panginoon Diyos dahil nga sa kapintasan niya sa pagsasalita. At yan mga kaibigan ay mababasa po natin sa Exodo sa 4:10. Subalit palibasa nga po, kapatid na Leo, na ang Panginoong Diyos ang naglagay kay Moises para pamunuan at maging leader sa kanyang bayan o sa bayang Israel. Ang Diyos din ang tumulong sa kanya para matupad niya yung layunin ng paglalagay sa kanya ng Diyos, pangunahan ng bayang Israel at nakalaya po sila sa pagkaalipin po sa Ehipto. At nang si Moises po ay pumanaw na, kapatid na Leo, sa paglalakbay po nila sa ilang, sino rin po ang naglagay ng hahalili po sa kanya para manguna at maging leader sa bayang Israel? Ang Panginoon Diyos din, kapatid na Glenn at mga kaibigan. At iyan po ay bababasa po natin dito po sa Josue. Sa 1:1 hanggang 2. 5, dinggin po natin. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatwidbagay sa mga anak ni Israel. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Mga kaibigan, pagkamatay po ni Moises, ang Panginoon Diyos din po ang pumili ng hahalili sa kanya para pangunahan ang bayang Israel doon. At ang pinili nga niya, kapatid na Glenn, ay ang lingkod niyang si Josue. Opo, at yamang ang Panginoong Diyos ang naghalal po kay Josue bilang leader sa bayan ng Panginoong Diyos noon. Ano pong pangako ng Diyos kay Josue? Ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Glenn at mga kaibigan, kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Kaya mga kaibigan, sa panahon po ng pangunguna noon ni Josue, ay nakarating ang bayang Israel sa lupaing ipinangako sa kanila ng ating Panginoon Diyos. At ang lupaing yon, kapatid na Glenn, ay yun nga pong lupain ng Kanaan. Subalit sa paglipas po ng panahon, kapatid na Leo, gaya po ng pinatutunayan po sa atin ng Biblia, dumating po ang panahon na ang bayang Israel hindi po nakapamalaging bayan ng Panginoong Diyos, sapagkat tumalikod na sila sa Kanya. Gaya po ng mababasa po ng ating mga taga-subaybay sa kanilang screen, nakatala po yan sa Daniel 9:11. At kapatid na Glenn, mga kaibigan, dahil nga po sa patakaran na ng ating Panginoon Diyos ang paghahalal at pagpili ng mga taong maglilingkod sa Kanya, sa panahong Kristiyano po ay isinugo ng Panginoon Diyos ang ating Panginoong Jesucristo upang itatag ang Kanyang iglesia. At iyan ay mababasa po natin, mga kaibigan, sa Mateo 16 at 18. At ang iglesyang ito, kapatid na Glenn, ay tinawag ng mga apostol na Iglesia ni Cristo. At mga kaibigan, mababasa po natin yan sa Roma 16:16. Kapatid na Leo, alam naman po ng marami na dumating din ang panahon ng Panginoong Jesucristo, umakyat na po sa langit. Opo. Nang siya ay umakyat na po sa langit, sino po ang inilagay ng Panginoong Diyos para maging leader o mamuno sa bayan ng ating Panginoong Diyos noon, nung unang siglo, na yun nga ang Iglesia ni Cristo? Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Dito po sa unang Korinto, sa 12 at 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia
Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Mga kaibigan, nang ang ating Panginoong Jesucristo po ay umakyat na sa langit, ang mga apostol po ang inilagay ng ating Panginoon Diyos upang pamahalaan o pangunahan ang iglesia na itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po ang isa sa mga apostol, kapatid na Leo, na inilagay ng Panginoong Diyos para pangunahan at pamunuan ang iglesia ni Kristo noong unang siglo? Si Apostol Pablo, kapatid na Glenn at mga kaibigan. At ito po ang ating mababasa dito po sa Kolosas 1:25. Pakinggan po ninyo ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos, na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang Panginoon Diyos po ang gumawa o nagtalaga kay Apostol Pablo upang mamahala sa Iglesia ni Kristo noon sa dako po ng mga hintil. Kaya mula pa po noon, maging hanggang sa panahong Kristiyano, ay patuloy po ang patakaran ng Panginoon Diyos na siya po ang naglalagay ng mamamahala o mangunguna sa kanyang bayan. At katulad din po ng mga naunang sinugo ng Panginoon Diyos, ang ipinamahala po ni Apostol Pablo sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo noon ay ang mga salita o kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Subalit pinatutunayan din po, kapatid na Leo, ng mga banal na kasulatan na ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo, pagpanaw po ng mga apostol, ay ganap ng natalikod sa pananampalataya. Ang tanong po ito ngayon, meron po bang humalili doon sa Iglesia ni Kristong natalikod noong unang siglo na magiging bayan ng Panginoong Diyos na maglilingkod po sa Kanya? Meron, kapatid na Glenn at mga kaibigan. At ito po ay mababasa po natin dito po sa Isayas, sa 43, 5 hanggang 6. Dinggin po natin. Mula sa malayong silangan, dadalihin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo sila. At sa timugan, huwag mo silang pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa po natin ay hula o paunang pahayag ng ating Panginoon Diyos tungkol sa kanyang gawain sa panahong ends of the earth o mga wakas ng lupa. Ito po ay ang pagtawag ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae mula po sa malayong silangan, na ang katuparan po ng malayong silangan ay ang bansang Pilipinas. Ito po ay tumutukoy sa Iglesia ni Kristo na amin pong ipinangangaral sa inyo, na ipinangaral po ng kapatid na Felix Manalo, na siyang sinasampalatayanan po namin na sugo ng ating Panginoon Diyos sa mga huling araw. Mapapansin po natin, mga kaibigan, na kung papaanong nagtatag ang Panginoon Diyos ng kanyang bayan sa ating panahon ngayon, ay meron ding itinalaga siyang leader. Siya rin po ang naghalal ng mangunguna sa bayan niya sa mga huling araw na ito, sa katauhan po ng kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya yung patakaran po ng Panginoong Diyos na siya ang naghahalal ng mga taong maglilingkod sa Kanya at siya ang maglalagay ng leader sa Kanyang bayan, nagpatuloy po hanggang sa panahon po natin ngayon. Totoo yun, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, kaugnay po niyan, panoorin po natin ito. Hulyo 27, 1914, ay opisyal na narehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay naipangaral ang mga katotohanang maghahatid sa tao sa kaligtasan. Sa panahon ng kanyang pamamahala, ang Iglesia ni Cristo ay lumago sa kabila ng mga pangungutya at matitinding pag-uusig. Hayag sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit alang-alang sa kanilang pananampalataya. Sa loob
ng 49 na taon ay matagumpay niyang pinangunahan ang Iglesia ni Cristo. Enero 28, 1953, para patuloy na mapangalagaan at mapangasiwaan ng buong Iglesia, inihalal ang kapatid na Eranio G. Manalo bilang hahalili sa sugo sa pamamahala sa Iglesia sa tagpo na papagpahingahin na ng Diyos ang sugo sa mga huling araw. Abril 12, 1963, pinapagpahinga ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo sa edad na 76. Bagaman wala na ang sugo, nanatili ang mga aral ng Diyos na kanyang itinuro sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo, ay natupad ang paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia na makararating sa malayong kanluran ang Iglesia ni Cristo na nagsimula sa malayong silangan o sa bansang Pilipinas. Hulyo 27, 1968, ng kanilang pangasiwaan ng pagsambang kongregasyonal sa Hawaii. Nasundan ito ng isa pang pagtitipon sa San Francisco, California. Mula sa dalawang lokal na ito ay patuloy na lumaganap ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Mayo 7, 1994, inihalal ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo dahil sa lumalawak na gawain. Ang hangarin ng kapatid na Felix Manalo na mapalwalhati at matupad ang mga utos ng Diyos ang buong giting na itinaguyod ng kapatid na Eranio G. Manalo sa 46 na taon ng kanilang pamamahala sa Iglesia. Agosto 31, 2009, pinapagpahinga ng Diyos ang kapatid na Eranio Manalo sa edad na 84. Humalili ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong Setyembre 7, 2009. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, pinangunahan niya ang Iglesia ni Cristo sa paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Hindi lamang niya ipinagpapatuloy ang mga gawaing sinimulan ng kapatid na Felix Y. Manalo, kundi lalo pang pinag-iibayo. Mayo 31, 2025, para makatuwang sa napakalawak na gawain, inihalal ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Sa loob ng 16 na taon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia ni Cristo, patuloy siyang kinakasangkapan ng Diyos upang ang kanyang gawain sa mga huling araw na ito na sinimula ng kanyang inihalal na sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo, ay maitaguyod at patuloy na magtagumpay. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa napanood po natin, kapatid na Leo, ay pinakita po sa atin na bagaman pinapagpahinga ng Diyos ang sugong leader na itinalaga niya sa bayan niya sa mga huling araw na ito o sa Iglesia ni Cristo, yun nga kapatid na Felix Manalo, ay naghalal siya ng pamamahala na siyang mangunguna sa Iglesia ni Cristo sa kabuuan nito sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ngayon, ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ngayon, kapatid na Leo, ano po ang pinagpupunyagian ng pamamahala sa Iglesia sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo? Ganito po mga kaibigan ang atin pong mababasa dito po sa Kolosas 1:25 hanggang 26 at 28 hanggang 29. At ako ay ginawang tagapaglingkod sa Iglesia ng Diyos na nagbigay sa akin ng gampaning ito upang tuparin para sa ikabubuti ninyo. Ito ay ang gampaning ipahayag ng buo ang kanyang mensahe na siyang lihim na itinago niya sa lahat ng panahong nakalipas, sa lahat ng tao. Subalit ngayon ay inihayag niya sa kanyang bayan. Kaya ipinangangaral namin si Kristo sa lahat, sa pamamagitan ng lahat ng karunungang magagamit
ay ibinababala at itinuturo namin ang mga ito upang dalhin ang bawat isa sa harap ng Diyos bilang isang individual na nasa hustong gulang, mature, sa pakikipag-isa kay Kristo. Upang ito ay magawa ko, nagpapagal ako at nakikipagpunyagi gamit ang makapangyarihang lakas na ipinagkakaloob ni Kristo at gumagawa sa loob ko. Mga kaibigan, patuloy po na pinagpupunyagian ng pamamahala po sa loob ng iglesia sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo na maipahayag ang mga kalooban ng Panginoon Diyos, hindi lamang po sa mga kaanib sa iglesia, kundi maging sa mga hindi pa po kaanib sa iglesia ni Kristo. At yan nga po, kapatid na Leo, ang nakikita rin ng mga nakasubaybay po sa atin na pagsisikap ng lahat ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan na maipalaganap po natin sa ating kapwa ang atin pong pananampalataya. Sa anong kalagayan po ba, kapatid na Leo, hinahangad ng pamamahala ng iglesia makarating ang bawat isa po sa atin? Ayon sa Biblia, mga kaibigan, ay hinahangad ng namamahala na makarating ang bawat kaanib sa iglesia sa hustong gulang. Ang sabi nga sa Biblia ay sa pagiging mature, sa kanila pong pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo o sa pagiging kaanib sa iglesia ni Kristo. Yan po yung binabanggit sa Biblia na spiritual maturity. Opo. Ano po bang kahalagahan, kapatid na Leo, kapag ang isang kaanib sa iglesia ni Kristo nakarating sa pagiging spiritually mature? Kapag ka nakarating sa ganung kalagayan o sa kalagayang sakdal, ay yun ang katangian ng iglesia ni Kristo na makatitiyak ng pagmamana ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Opo. Mga kaibigan, ganyan po kadakila ang gampaning tinutupad ng pamamahala sa iglesia sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Buong pagpupunyagi nilang tinuturuan ng mga salita ng Diyos, inaakay ang bawat isang kaanib sa iglesia sa pagsunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos sa layunin na mapabuti po tayo hindi lamang sa pagdadala ng ating buhay, higit sa lahat sa ikatitiyak po sa pagtatamo ng kaligtasan. At sa pagtupad nila ng gampaning ang kapatid na Leo, mga kaibigan, katuwang po nila ang mga ministro at mga manggagawa at ang maraming mga may tungkulin sa buong mundo. At yung pagsisikap na yun ng pamamahala, kapatid na Leo, na-appreciate ng mga kapatid. Kaya nga, ang mga kapatid po natin ay buong puso ring nakikipagkaisa, sumusunod at napasasakop sa pamamahala ng iglesia. Kaya ang iglesia po ngayon, kapatid na Leo, ay pinuno ng ating Panginoong Diyos ng napakaraming tagumpay. Sabi nga yung mga parada po ng tagumpay. Mga kaibigan, kaugnay po ng maraming tagumpay na iginawad ng Panginoong Diyos sa loob ng iglesia sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, panoorin po ninyo ito. Sa loob ng 16 na taon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, hayag na hayag sa mga kapatid ang kanyang walang humpay na pagsisikap upang maihanda ang lahat ng mga kaanib sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Hindi ito isang madaling gampanin, subalit kitang-kita natin na udyok ng kanyang pag-ibig sa mga kapatid ay ibinubuhos ng namamahala ang kanyang buong lakas upang ito ay matupad. At dahil dito, patuloy namang ibinubuhos ng Diyos ang kanyang tulong at awa sa buong iglesia. Patuloy na pinupuspos ng pagtatagumpay ang kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Patunay nito ay ang mga tagumpay na iginawad ng Diyos sa iglesia sa ilalim ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Mahigit 5,216 ang naordinahan ng mga ministro. 4,180 na mga gusaling sambahan ang naipatayo at naitalaga. 1,947 ang naitatag na group worship service. 1,549 na mga extension. 1,464 na lokal. Nakarating na
Sa 168 bansa at teritoryo ang iglesia. At kaanib na dito ang mahigit 152 na lahi at nasyonalidad sa iba't ibang panig ng mundo. Katuwang ang mga ministro at mga manggagawa, maging ang mga may tungkulin sa iba't ibang mga lokal at distrito sa buong mundo ay buong pusong sinisikap ng kapatid na Eduardo V. Manalo na madala ang lahat ng mga kapatid sa kasakdalan ng kanilang pananampalataya. Dahil dito, lubos na ipinagpapasalamat ng Iglesia ang kanyang pamamahala na ang bawat tagumpay ay malinaw na nahahayag ang pagtulong at pagkasi ng ating Panginoon Diyos. Ang napanood po natin, kapatid na Leo, ay ilan lamang po sa mga tagumpay na iginawad ng Panginoong Diyos sa iglesia sa kanyang kabuuan. Ang pinatutunayan po niyan, hawak ng ating Panginoong Diyos ang iglesyang ito at ang pamamahala sa loob ng iglesia. Ang lahat po ng kapurihan at kalwalhatian ay atin pong iniaalay sa atin pong Panginoon Diyos. Mga kaibigan, nawa po ay maging daan ang mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia na amin pong tinalakay at ipinaglingkod sa inyo ngayon upang makilala ninyo ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo na amin pong ipinangangaral. Patuloy nawa kayong magsuri sa mga aral ng Panginoon Diyos na amin pong sinasampalatayanan. Sana po ay makasama namin kayo sa Iglesia ni Cristo na siyang bayan ng Panginoong Diyos sa ating panahon at pinangungunahan ng pamamahala na inilagay ng Panginoong Diyos para po sa kapakanan ng ating kaligtasan. Mga kaibigan, bago lamang po tayo magtapos, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. salamat po ng maraming sa iyo. Amen. Sa lahat po ng mga pagtatagumpay Opo. na iginagawad mo po sa iyong banal na iglesia. Opo. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Ang lahat ng ito ay kahayagan. Nahawak mo po ang iyong pamamahala. Amen. At ikaw po ang patuloy na nagbabasbas at tumutulong sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Amen. Nawa ay kaawaan mo po ang aming mga taga-subaybay Opo. na hindi pa po namin kapananampalataya. Amen. Makasama namin sa paglilingkod na ito, Amen. sa tunay na pagsamba sa iyo, Opo. at sa pagmamana po ng iyong mga dakilang pangako. Amen. Panginoon po naming Jesus, nawa ay patuloy mo po pong igawad ang marami pa pong pagtatagumpay Amen. sa iyo pong banal na iglesia. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Ipinagkaloob mo po ang aming mga panalangin. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.